Hello guys, welcome to Random Tutorials. Ngayon tutulan natin kung paano ma-differentiate yung if and else if, and then pwede na tayong explain kung paano gumana yung mga loop codes. So this is our topic for today. So eto na siya, loop statements versus else, at saka yung else, if else versus switch. So unahin natin yung if else versus switch. Ano ba ang pinagkaiba na ito? Diba sabi ni sir kanina na same din lang naman kahit anong gamitin mo. Pero yung totoo nun, kahit ano na yung kahit may iba't iba talagang use case yung switch saka yung if else. So una, yung switch is used when you are comparing only one variable. For example, kapag ka yung age, ginagamit mo yung age to compare, yun lang yung kinukumpara mo. Is age equal to 1? Is age equal to 2? Is age equal to 3? Ganun lang yun. At saka, you can only use the equal comparison. Ito yung comparison operator mo kung saan tinitignan mo yung value ng variable is yun ba yung talagang laman. For example, yung sinabi ko kanina, is age equal to 1? Is age equal to 2? Is age equal to 3? Sa switch statement, hindi ka pwedeng gumamit ng is age greater than 1? Is age greater than 2? Nope, you cannot use greater than. That is why very limiting lang yung switch, yung gamit ng switch. However, dun sa if-else, pwede mo siyang gamitin in that scenario. So, tingnan natin yung example natin dito. So, problem number 1, identify the age group. So, itong problem A, yung nasa-solve na ito, yung if-else lang. Makita mo mamaya na hindi pwede yung gamitin yung switch. So, if age is less than or equal to 12, diba? Kapag yung age mo is 12 or below, you are a child, yung print niya. Tsaka kapag if you are naman lesser than or equal to 19, and then yung print naman niya is a teenager. Pag naman 25, you are a young adult, etc. etc. So, you can see na ito yung gamit ng if and else. You can use this operator, yung may less than or equal to. Pero sa switch, hindi mo siya gamitin pwede dyan. So, hindi mo siya, kung gusto mong gamitin yung switch dito, pwede kang mag-switch case. Switch, tapos case 1, case 2, case 3, hanggang sa case 12, mag-iisa-isa ka pa dun. Ang dami ng code nun, 12 na codes na yun para lang dito. And then mag-case ka ulit sa 13, 14, 15, 16 hanggang sa 19. Tsaka lagay mo dun teenager, o diba? Napakatrabaho. So mas maganda kapag may less than or greater than operator, gumamit ka na lang ng if. And then try naman nandito na sa problem B. So sa problem B, you have to identify the order details. So ito yung pinaka-perfect fit for the switch case. So kung hindi mo pa ma-master ngayon, ma-master mo din in the future kung ano yung pwedeng magamitin. So as you can see, i-compare mo lang yung order ID into a certain value. Equal nga, diba? If that order ID contains 1, if that order ID is 2, if that order ID is 3, yun lang. So, hindi mo lang kailangan gamitin dito yung lesser than or equal to, greater than, ganun. Kasi, ginukuha mo lang yung exactly na value. So, ito yung pinakamagandang gamitin. So, i-transpose na natin. Ito kasi yung if and else pa lang. So, kapag ginawa mo sang switch, kayang-kayan. So, yung result niya, ito na yun. Case 1, order ID. As you can see, ito yung kinukumparahan natin. Dito mo lalagay yung variable na you want to compare. So, you want to compare the order ID if it has 1. You want to compare the order ID if it has 2. You want to compare the order ID if it has 3. Okay, ganun yan. You can compare. And, sabihin ko na rin dito, hindi pa na-explain sir. Pwede rin naman na hindi lang number yung lalagay mo dito. Case 1, case 2, case 3. Pwede rin namang text. For example, yung let's say for example nickname. Sample lang nickname. Pwede natin yung variable alpha. So for example, if yung nickname mo is alpha, so take note ulit kapag ka text or you're comparing a text string, to be exact, dapat may quotation marks. Wag yan dapat na limutan. So, kapag iba naman yung kino-compare mo, for example, beta. And then, sa case number 3, palitan mo lang yan ng, for example, Charlie. In that case, kapag ang nickname is equal to alpha, and then do this. Kapag ang nickname is equal to beta, then do this. And of course, yung break pala, nandyan yan. Kapag katapos na run na yung code, break. Meaning, hindi na siya mag-run dito. Diretso na sa end of the code. So, kapag nag-run alpha yung nickname, then pupunta sa break.
However, kapag kayong nickname is wala sa alpha, wala sa beta, wala sa Charlie, nasabi naman ni sir, pupunta siya sa default. So, ito yung ipiprint niya mamaya. Yun naman ang expression ng switch. So, nag-guess nyo na hindi lahat ng switch and if else na paggagamit kung kailan gusto ng programmer. Depende yan sa problema. So, dito yung isang problema, di ba? Yung age may less than or equal to. Kapag trinay mo itong gamitin sa switch, hindi yan pwede. Sinasabi ko na sa'yo, hindi yan pwede. So, ayun lang naman yung pinagkaiba ng if or else. So, ulit, yung switch, you can only use it kapag kinukumpara mo sa isang variable, order ID. Isa lang yung nagamit dyan ang variable. And kapag ginagamit mo lang yung equal-equal comparison. Yun yung equal-equal comparison. Kapag transpose mo sa switch, nawala yan, nagiging gano'n na lang. So, yun yung explanation ng switch versus if else. And then, proceed naman tayo sa loop statements.